Po sa ating lahat. Ako po ay sa totoo lamang ikakanta rin ngayon. Hindi ako mag-exhort. Kakanta lang ako ngayon. Pwede ko ba yun? Pwede! Dahil pag hindi kayo pumayag ng kanta, sayaw. Gagawin ko. Kakantahin ko po ay kinanta rin ni Ma'am kanina. Pero ibang version naman. Kahit kaunti na Balik dudes. Alam mo na yun. Kaya nga. Biro lang naman yun eh. kahit okay, kahit kaunti na ang buhok mo, mamahalin pa rin kita. So, alam niyo ba na ngayong July ay Nutrition Month? Kaya kung mapapansin niyo, lahat ng ating pinag-usapan ngayon is all about nutrition. May physical, may emotional, and of course, hindi mawawalang spiritual nutrition. Ngayon ang tanong ko ito, kumusta ang nutrisyon ng inyong mga marriage? Kayo ba ay merong healthy marriage? Or your marriage is barely surviving? Or your marriage is on the rocks? Pero gusto kong sabihin sa inyo, lalabas tayo sa lugar na ito na mas binag ni Lord. Ang mga daddy, narinig ko kanina kay Ma'am Omni, ang mga daddy po should be good providers. Nainiwala ba tayo doon? Paki-flash mo nga dyan, kapatid. Dads must be good providers. Kaya lang ang laki ng pagkukulang ng mga daddy in terms of providing sa totoo lang. Kasi sa atin, feeling natin, provider na tayo kapag naibigay na natin ang mga financial needs ng ating mga anak. But we do not know na ang pagpo-provide po pala natin should also be in terms of physical, emotional, mental, lalo't higit spiritual needs ng ating pamilya. We should also be good providers in good provider of leadership in terms of parenting. I strongly believe na hindi tayo lang susuporta sa ating asawang babae. Tama ba mga lalaki? Uy! Mga lalaki! Tama ba yun? Hindi lamang tayo susuporta kung anong sasabihin ng ating asawa. Balta mo diaper yan, patidehin mo na yan, painumin mo ng vitamina. Hindi lang tayo sa Batangas ay hindi lang tayo susuy-suyin ng ating mga asawa. Kundi tayo pala dapat ay naglilid in terms of parenting. We should provide the example. We do not only mentor, we also model. Because mentoring is not enough. It should be a modeling type of leadership. Because what they see in you is what they will become in the near future. Ngayon, the question is this. Anong pundasyon ang binubuild natin sa ating mga anak? In Proverbs chapter 22 verse 6, teach children in a way that fits their needs. And even when they are old, they will not leave the right path. May nagtanong po sa akin last Saturday nung kami po ay nasa San Nicolas. And napakaganda ng tanong. Paano po kung dumating ang time ng pastor na ang anak niyong babae ay magdesisyon na mag-boyfriend ng unbeliever? Paano pag may nanligaw sa kanyang unbeliever? At nagustuhan niya? At sila'y nagkaroon ng relasyon? Anong gagawin niyo bilang pastor? You teach Christian relationships. How would you approach your child? Ganda unang tanong. Sabi ko po sa kanya, in the first place, hindi ko hahayaan na dumating sa point na magdidesisyon ang anak ko ng ganon. Paano? Foundation. Gusto mo magdesisyon ng tama ang anak mo pagdating ng panahon? Ayusin mo na ang pundasyon niya ngayon pa lang. Gusto mo hindi siya
sumuway sa kahit anong nilalakaran niyo sa Panginoon? Ngayon pa lang, simulan mo na ayusin ang pundasyon niya. Because he or she will not leave that according to the Word. Kahit sila'y matanda na, hindi nila iiwanan kung ano ang pundasyon na kanilang kinalakihan. Kaya yung aming anak, lalo yung aming panganay, 10-year-old na, or 10 years old na, lagi namin sinasabi, alam mo anak, you are so beautiful. You are pretty. And we love you so much. Hinahag ko yun. Iba ang dating kapag galing sa pamilya muna, nag-umpisa ang pagpupuri, pagbibuild sa mga bata. Kasi pag hindi na-establish a family, hahanapin sa labas. Pupunta sa eskwelahan, doon unang maririnig na siya'y maganda. Doon na unang maririnig ang appreciation. Kaya naman, doon din niya unang natanggap ang unang pag-ibig. Which is, dapat nasimulan na habang nasa bahay pa lang. Kaya naman, kung siya'y na-build ng maayos sa bahay, na-feel niyang siya'y love, and she is not incomplete, kahit siya'y lumabas at sabihan siya ng maraming lalaki, alam mo, ang ganda mo, walang dating sa kanya yun. Bakit? Nauna na yung aking mga ama at ina na sinabi sa akin niya, hindi na yan bago. Alam mo, mahal kita. Nauna na ang nanay at tatay ko, sila ang tunay nagmamahal sa akin. Why? Because you have built a strong foundation for them to walk on in their journey sa mundong ito. The world is very deceptive. They will do everything para irahuyo, akitin ating mga young people. And bilang mga magulang, tayo po ang binigyan ng Diyos ng responsibility and obligation to tell them and to build the right foundation sa ating mga anak. Bilang magulang, tayo ang bubuo ng pundasyon ng ating mga anak. Can you post that? Basa, 1, 2, 3, go. Ayaw mo po ng pundasyon. Amen po ba yun? Amen. So what foundation are you building their lives now? I-assess natin. Paano pastor, yung aking anak ay malaki na, matanda na, at paano ko pa ito ihahapon? Kapatid, there's always time to always bounce back. Hindi mo may ibalik ang nagdaan, pero laging may possibility and chance for you to restore the relationship. Kailangan mo lang trabahuhin ito at hingin ang biyaya sa Diyos. Amen? 1 Peter chapter 3 verse 7. May paalala si Lord sa atin. In the same way, you husbands should live with your wives in an understanding way. Bilang lalaki, ikaw pala dapat ay maunawain. Modelo ng pagiging maunawain. Tama? Tingnan mo nga yung asawa mo ngayon. Sabihin mo sa kanya, unawang-unawa mo ako, di ba? Sige, sabihin mo. Totoo ba yun? Totoo ba? Maunawain yung asawa niyang lalaki? Mga wives, totoo ba na maunawain ang asawang lalaki? Ninyo? Parang yung game kanina nung umpisa. Tayo yung mga wives na nagsasabing maunawain ang kanyang asawang lalaki. Tayo. Parang parang hinutulak ka pa. Parang nahirapan ka talaga eh. Parang binihag ko yun. Mabigat ba sa katawan mo? Ay, mamaya ka. Kasi Sister Princess may pagbagayway. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Napakaganda po na ang ating po mga husbands ay mga maunawain. Hindi ka lang pala dapat mamumuhay kasama ng iyong asawa, pero kailangan in an understanding way. Bakit daw? Since they are weaker than you. Hindi ito weaker in terms of position, but weaker in terms of emotions. Kaya nga po ang babae, kailangan niya makapag-release. At sabi kanina, when the wife's release, hindi kailangan ng asawa mo ng sagot.
Hindi kailangan ng asawa mo ng solusyon. Pag nag-release sa iyo, sasabihin ng asawa mo, alam mo, daddy, meron akong pinagdadaan ng problema. Sasabihin naman ng lalaki, ganito lang yan. Ang gawin mo, manalangin ka. Magbasa ka ng Biblia. At ayos na ang iyong problema. No? It's not like that. You should understand. And paano mo maiintindihan? Anong gagawin mo? First, listen. Sabihin mo sa katabi mo, makinig ka raw. Hindi mo maiintindihan ang asawa mo if you don't listen. You should show them respect. Husbands, show them respect. Because God gives them the same blessings He gives you. The grace of true life. Do this. Ito po ang pinakamahalaga sa huli. Ito. Do this so that nothing will stop your prayers from being heard. Maraming unheard prayers ang mga lalaki because you are not treating your wife with respect. Hindi, kahit pa ilang fasting ang gawin mo, kahit pa ilang luhod at iyak ang gawin mo sa Panginoon, pero kapag hindi mo tinitreat ang asawa mo with respect and honor and understanding, your prayers, according to the Bible, will be left unheard. Hindi pakikinggan. O hindi marinig ni Lord. Amen? So marami po ba kayong mga pinagpe-pray sa Panginoon ngayon? Amen? Amen. Kung gusto niyo ng answered prayer, ang susi ay nasa iyong asawang lalaki. Kailangan ayusin niya ang trato niya sa asawang babae. Amen ba? Eh hindi ko humaintindihan talaga ang aking asawang babae eh. Kahit anong gawin ko, hindi ko talaga siya ma-spell. Ganun talaga. Nung nilalang si Eva, tayo mga lalaki, si Adan ay natutulog. Kaya wala siyang ka-idea kung paano biglang lumabas si Eva. So natural na hindi mo talaga siya maunawaan most of the time. Okay lang ba? Okay po ba kayo? So gusto mo ng answered prayer? I-apply nyo agad to. Treat your wife with respect, mga husband. Now, I want to invite everyone to please stand. At kung kaya po ninyong pumunta dun sa gitna, yung masyadong congested po kayong tingnan, magluwag po kayo, yung